illegal na pag-transport sa kanya sa Hague. So, naalala niyo yon? Kasama po si Secretary Boying Remulla dyan. Kasama siya doon sa isang kinasuhan bunga ng pinadalang rekomendasyon ng Senate Committee on Foreign Relations. Tapos gusto niya maging ombudsman, meron siyang kinahaharap na asunto dyan. Punto por punto ang sinagot nitong si Ombudsman Samuel Martires, yung mga bulldog nitong si Tambaluslos, na kung saan kini-question bakit daw ang bilis tumugon ng Ombudsman doon sa mga report na ipinasa ng House of Representatives dito kay Samuel Martires. At viral din ho ngayon sa mundo ng social media itong paglalaway nitong si Boying Remulla sa pwesto ng Ombudsman. Kasi magre-retiro na yang si Ombudsman Samuel Martires at isa ho itong si Boying Remulla sa mga politiko na naglalaway dyan sa pwesto na yan. Ano ho bang posibleng mangyari kung sakaling maluklok bilang ombudsman itong si Boying Remulla? Sabay-sabay ho natin na alamin yan dito kay Atty. Trix Cruz Angeles. Pero bago yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumahan sa ating community, yung join button, adyan lang ho sa baba. Ibang klase ho talaga yung mga kasama natin dito sa PH Update. 95,000 subscriber na lang ho, magwa 1 million na tayo. Palakpakan ho natin yung mga kasama natin dito sa PH Update na talaga naman tuloy-tuloy sa pagsasubscribe. Ang dating parang mas excited pa ho kayo ata sa akin na mag 1 million tayo. No rush hindi ho natin rin na-rush yan. Kumbaga kung bibilisan ng mga kasama natin, maraming salamat. Kung hindi pa ipagkakaloob ng may kapal sa atin, wala rin naman hong problema. Kung ano lang yung dumating, yun ho ang darating. Eto, Basyo, dito sa pinaka-late, mamaya na ho tayo dyan sa interview dito kay Ombudsman Samuel Martires. Dito ho muna tayo. Una na tayo kay Samuel Martires, impeachment. Tapos basahin natin tong kay politiko. Tapos punta tayo kay Atty. Trixie. Game! We are not grabbing the powers of Congress Nako. to impeach an impeachable officer. Nako, yari kayo dyan. Neither are we trying to supplant the findings of the House of Representatives with respect to the impeachment complaint of the Vice President. Mga mesaltik kasi yung mga congressman dyan Kung ayaw nyo palang gumalaw yung ombudsman, sana hindi na kayo nagsumiti ng report dyan. Yung mga, report, yung committee report, dyan sa Committee on Bad Government, sana hindi nyo na sinumite sa ombudsman. Hinintay nyo muna matapos ang impeachment, saka nyo ibinigay kay Boying Remulla. Anak na to, kapag itong mama na to, naging ombudsman, malaki hong dagok sa buhay ng sambayan ng Pilipino. Napaka nitong mama na to, hindi natin malaman kung saan nanggagaling yung mga rason niya sa buhay. No? Yung nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kesyo yung daw paghahatid o yung mga witness laban dito kay Tatay Digong dyan sa ICC. Hindi naman daw ho nakikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC sa ginagawa ng ating DOJ na yan. Hindi daw ho pakikipagtulungan ng tawag doon. Ngayon, pagka naging ombudsman pa yan, lalo na hong magkakagulo, lalo na hong maghahalo ang balat sa tinalupan. Sa tingin ho natin talagang, pero ano naman yan wala naman hong magagawa kahit ombudsman yan. Yung pa rin ebidensya ang magsasalita pagdating diyan sa mga reklamo kay Vice President Sara Duterte diyan sa ombudsman. Mas gusto ni VP Sarang sumagot diyan sa ombudsman kesa diyan sa House of Representatives. Kasi diyan kumbaga latagan ho talaga ng ebidensya. Pagpalagay na natin, bias siya si Boying Remulla kung sakaling siya ang maging ombudsman, siya ang pumalit dito kay Samuel Martires. Pero again, latagan pa rin ho ng ebidensya diyan. At hindi naman ho hahayaan na ganun-ganun na lang ang mangyari ira lang pagkabayas ni Boying kung sakaling mapunta sa sandigang bayan yung kaso na yan. Pagka inimbestigahan nila, meron mang konting pagkabayas, meron hong ibibigay ng mga dokumento, mga ebidensya o kontra-argumento ang mga abogado nitong si VP kung sakaling yan ang pumalit dito kay Samuel Martires. Tuloy. No, we're not going to do that. We're only doing our powers pursuant to the Constitution to investigate. Period. Period. Bago kayo Investigate. pumigas. Alam mo, pinangungunahan kami.
Attorney Bukoy. Joel Chua. Mukha bang stupido yang si Ombudsman Samuel Martires. Ito yan kasi lumakas ang loob. Binabakapan sila nung yung speaker nilang may asinto-sinto. Did I in the past do something that is against the law? Tell me. Justice, what does the... Ba't kami pinangungunahan? Yan. Ba't hindi muna sila mag-aral? Ano bang nakasaad sa konstitusyon? Oh. So makikita na pag-aaralan ng Constitution, yung deliberations during the Constitutional Commission in 1987, they would know. O yun, mag-aral muna kayo. Para ito yung continuation ito. Para dito kay Attorney Bukoy, kay Princess Abante, dito kay Joel Chua, at lahat ng mga congressman na dumadaldal, kaugnay dyan sa paggalaw na yan, itong ombudsman, doon sa mga isinumiti nilang mga dokumento, yung mga findings nila doon sa mga kabalbalang committee nila dyan sa House of Representatives. Ngayong gagalaw ang ombudsman, ayaw nyo. Yung sa Senado, gusto nyo minamadali. Sa Ombudsman, gusto nyo pumupreno. Ano ba talaga gusto nyo mangyari kayo dyan sa House of Representatives? Di ba, labo? Ayaw nyo ba yun? Simultaneous iniimbestigan si VP Sara sa Ombudsman at dyan sa impeachment court. Ang gusto ko kasi nila, mag-fishing expedition muna sa impeachment court. Buksan muna yung mga bank accounts. After binuksan ng mga bank accounts, yun ang mga gagamitin nilang mga ebidensya dyan sa Ombudsman. Ibig sabihin, wala ko talagang silang ebidensya laban dito kay VP Sara. Tuloy natin mga kababayan. Ang sinasabi nila, ba't daw ang bilis namin? Yan. Pag kami ay mabagal, hindi lang taong bayan na nagagalit sa amin, pati ang judiciary, sinasabi inordinate delay. Ngayon, binibilisan namin ang investigasyon at inaalis na namin yung ibang proseso sa investigation, like yung evaluation. Diretso na kami preliminary investigation, which should be the case. Nagrereklamo din sila. Ano ba talagang gusto? Mga sintu-sintu kasi yan. Ombudsman, mga sintu-sintu kasi ang mga congressman dyan, no? Mga meron diferensya. Nung pagka mabagal, nung hindi nagko-convene ang impeachment court, sinasabi nyo, siya na yan. Litisin na yan si Sara. Nagpasa kayo, gusto nyo mabilis. Ito, bibilisan natin. Sabi nitong si Martires, gusto nyo naman, pumipreno naman kayo ngayon. Hindi ganon. Ginagawa lang ng ombudsman ang mandato nila. Si VP Sara nasasakdal, hindi si VP Sara nasasakdal. Wala ho tayong problema sa galaw na yan ang ombudsman. Yun. Yung mga iyakin ho kasi yan yung lahat na lang gusto nila sa lahat ng laban garabyado yung itong si VP Sara at itong si Tatay Digong. Gusto ho nila yung lagi ho sila yung nasa upper hand, ayaw ho nila yung nasa defensive mode. Pero darating ang oras, yung mga pinaggagawa nyo na yan, magtago na kayo sa mga saya ng mga ng mga asawa at mga kabit nyo. Ng ating mga kaibigan na mambabatas, mabagal na investigasyon, kumabilis na investigasyon. If they are afraid that it will affect the impeachment proceedings, why in the first place did they furnish us a copy of that committee report? Yun na nga tinatanong ko din, Ombudsman. Bakit kayo binigyan? Mga bida-bida kasi. Galing-galingan, husay-husayan. Diba? Dapat hindi nyo binigyan. Wala namang problema kahit hindi nyo bigyan. Hindi naman nanghihingi. Kayo nag-offer Ngayong tumugon ng ombudsman, nag-iiyakan kayo. Ano ba gusto nyo mangyari? Yan. Bakit? For our information? Bakit nga? Para gamitin namin paperweight, yung committee report? Okay. Siguro naman para gawin namin scratch paper dahil malit ang budget namin itong taon na ito. Nako. Ouch. Laking sampal sa pagmumukha ni nitong si Tambaluslos, no? Gagawing scratch paper dahil malit ang pondo ng ombudsman. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Alam mo, pinangungunahan kami. Yan. Do I look stupid to you? Did I in the past do something that is against the law? Tell me. Justice, Ba't kami pinangungunahan?
Ba't hindi muna sila mag-aral? Ano bang nakasaad sa konstitusyon? So makikita na pag-aaralan na yung konstitusyon, yung deliberations during the Constitutional Commission in 1987, they would know hanggang saan extent ang pwedeng gawin ng ombudsman. Nako, ayun na nga ho mga kababayan. Yun ho ang naging talagang dumadagong-dong na tugon ng ating ombudsman Samuel Martires doon sa mga sintu-sintong congressman dyan sa House of Representatives. Dito sa bahagi ng video natin na to, heto na, mag-commentary ako kayo doon sa mga punto de vista nitong si Ombudsman Samuel Martires. Tama naman ho yung mga sinabi niya doon. Kung ayaw nyo pala silang mag-imbestiga, bakit nyo sila pinarnish ng kopya doon sa naging hearing nyo dyan sa House of Representatives? Ganon kasimple. Ngayon, kung ayaw nyo mag-imbestiga, dapat hindi kayo nagbigay ng kopya. Mga sintu-sintu talaga itong mga to. Eto mga kababayan, dito tayo kay Boying Remulla. The stakes in the search for the country's next ombudsman just got higher, with Justice Secretary Jesus Crispin Remulla reportedly throwing his hat in the race political or not. Yan na nga ba sinasabi natin? Ano ho? Kung sakali ho ba, pabor ho kayong maging ombudsman itong si Bonjing. Ay, Boying, sorry, magalit yan. Itong si Boying Remulla, sang-ayon ho ba kayo na maging ombudsman? I-comment nyo ho sa baba sa bagay. Wala naman ho silang pakialam sa loobin ng sambayanan. Pero at least, makakapaglatagan tayo dito ng punto de vista. Kaugnay dyan sa issue na yan. Kung yung tayo tatanungin, dapat ilagay dyan yung former Associate Justice. Nga, yung nagtrabaho sa Korte Suprema. Kasi doon, yan kasi nagtrabaho sa House of Representatives yan eh. Congressman ho dati yan eh, kaya ganyan umasta. Diba? Yung galawan niya, galawan ng mga aso ni Tamba. Ngayon, kung sakali, mas mainam, pwede ang si Adolfo Ascuna. Pwede ang, basta yung mga nagtrabaho, yung merong konsyensya ba? Yung hindi basta-basta nabibili ng pera. Sa bagay, hindi naman yun ang gustong mangyari na tong bangang na administration na to. Lahat ng ahensya, kung maaaring makontrol nila, kukontrolin nila. Kaya ang ano na yan, para sa akin, mataas ang tsansa na itong si Boying Remulla ang makakuha dyan sa pwesto na yan. Again, hindi naman porket siya na ang siya na yung ombudsman, medyo kakabahan na tayo kung sakaling magtuloy-tuloy ang investigasyon dito kay VP Sara dyan sa ombudsman. Eto, rekta ho tayo kay Attorney Trix. Naku, maraming nakamiss dito kay Attorney Trix si Cruz Angeles. Punta ho tayo dito kay Attorney Trix ba tayo? Dito kay sasaganang mamamayan. Kay Attorney Trix na ho muna tayo. Attorney Trix. Game! So, okay. Lumalabas na that si Secretary Boying Remulla ng Department of Justice. Parang gusto ko mabasa yung na yan. Salamat PRRD. Siya kaya makakabili ng kopya. Gusto ko mabasa. No joke. Gusto ko mabasa. Hindi ko pa nabasa yun eh. Naiintriga ko tayo kung anong laman ng siguro mga accomplishment ni Tatay Digong. No? Kasi nabasa natin yung foreign policy. Isa daw sa mga nagsulat doon, itong si Ma'am Sas Rugando Sasot. Kaya lalo tayong maintriga. Saan mo makakakuha ng kopya? Kanino mo pwedeng bumili? I-comment nyo sa baba para maka-order nga tayo ng na yan. Salamat PRRT. Justice ay very openly sinasabi na siya po ay gunning or nag-a-aspire siya for the position of ombudsman dahil magre-retire na po si Ombudsman Samuel Martires noong July 27 this year. So, yun. May issues lang tungkol dito. So, there are two issues that we can see with the Secretary of Justice aspiring. First of all, who is the Secretary of Justice? Jesus Crispin Remulla, before he became DOJ Secretary, was a politician or still is a politician. And in fact, was heavily or deeply involved in local politics in his home province of Cavite. His family holds a lot of power locally, and many of the positions are held by immediate and extended family members. Why is this
a possible, not a bar, no, but might weigh against Secretary Boying's approval, or he might not get the votes needed in the Judicial and Bar Council. Katulad po ng kapag nag-aspire ka for a position in the judiciary, ang nagre-recommend po is the Judicial and Bar Council. This is composed of several members. The Chief Justice representing the Supreme Court is the chairman of the council. The representatives, there's one representative from the House and Congress. They either share the term or hati sila ng vote. There's a representative from the IDP. I understand one from the law schools, from the law schools, and so on. So the Judicial and Bar Council will come up with a short list of at least 3 names, and these 3 names will be submitted to the President. And then it will be the President who will choose from those 3 names. It has happened before, particularly in the term of Noynoy Aquino, where a short list was returned to the Judicial and Bar Council because he didn't like any of the people who were there. So, ultimately, a second list was given and the President chose from that list. Hindi po nangyari yan in the term of Rodrigo Duterte. So, the problem is the position of ombudsman is crucial. Bakit? Ang ombudsman po, yan ang prosecutor sa mga kaso sa Sandigan Bayan. Ito din po ang nagde-determine kung ano yung mga kaso na ma-file sa Sandigan Bayan. Sila po yung nag-filter at sila sa kanila dadaan. Ang finding of probable cause is determined by the ombudsman. Thank you kay Jonathan. Kasama din sa JBC, retired justices and private lawyers. I did mention private lawyers, pero yung retired justices, thank you very much. Did I forget anyone pa? Sabi ni Ian, the ombudsman is a constitutionally protected official with a fixed non-renewable 7-year term and can only be removed through impeachment. Pwede rin to serve an unexpired portion of the 7-year term. I understand that Ombudsman Martires did that because he was, ano ba nangyari? Nag-retire ba? Hindi, 7 years yung term niya. Okay? Now, why is it difficult? Is it going to be difficult for Secretary Boying to get the necessary votes? That's assuming that there are no outside pressures. There are no pressures other than the pure consideration as to who is going to be the best person to occupy the position. Si Sec Boying ay politiko. Ano ang trabaho ng politiko? Well, not trabaho, but in the nature of their work, they compromise. They negotiate. Yan po ang trabaho ng politiko. You try to go for a win-win, but if not, you go for the solutions where everybody is happy, or you try anyway. So, politiko yan. And so, ang mga politiko, practical talk lang po, real talk lang po, kadalasan mahilig sa pakiusapan. At hindi naman po, hindi naman ito, kumbaga, surprise sa ating lahat. But the one thing that we know is that in the case of Ombudsman Martires, hindi siya ganun ka-controversial kasi yung mga decisions were based on law. Nakikita ninyo, kadalasan nasa base sa batas. Now, there may have been some that were controversial, pero hindi na talaga maiwasan yung ibang mga ganon. But in general, hindi masyado. And in fact, under Duterte, parang wala tayong masyadong nakikitang ganon. At any rate, this administration, however, has proven na maraming controversial na appointments as well as yung mga pagtatanggal na controversial. But tingnan natin yung mga controversial ones. For example,
pasintabi na lang kay Secretary J. Luis, who appears to have had business dealings with government agencies which were still existent at the time of his appointment. Okay? What else? In this administration, a lot of people were appointed primarily because they were they're friends. They are within the comfort zone of the president, and in many cases, talent or the capacity to do good work didn't really factor into it. Maraming nagsasabi na isang example nito, of course, is the DOT secretary. So napaka-importante po ng posisyon ng ombudsman because ito ang nagbabantay and sila din po ang nagde-decide ng mga kasong administratiba against government officials. Hindi magandang makita na isang politiko na nakasanayan ng pakiusapan, sanay sa mga how do you call this? Sanay sa mga ganon, horse trading. So, Horse trading. ito yung Sanay sa areglo. ito yung parang moral dilemma. Ewan ko kung magkaka-moral dilemma ang presidente natin. Pero this must be considered by the president. Hindi natin, kumbaga nakikita natin na isa sa nire-relyan na sinasandalan ng presidente and whoever is behind him, puppeting or pulling the strings of the other officials, particularly officials related to law. Okay? Imagine, napakagarapal nga niyang Boeing Remulla na yan, tapos ginawang DOJ secretary. Sa bagay, ano naman yun, executive yun. Under yung kay Marcos Jr. Para nga naman talagang areglo niya lahat ng kalaban niya sa politika. Linagay niyang aso niya sa Department of Justice. Talaga yung, yung makikisabayan doon sa trip niya. Yan si Boeing Remulla, game na game siyang makisabayan sa trip nitong si Marcos Jr. Kaya talagang diyan talaga yung pwesto niya, ika nga. Nakikita natin na sinasandalan talaga si Sec Boying. And so, kung gusto niya ng ombudsman, o kung ang presidente ay gusto niya, nakokontrol niya kung sino man yung magiging ombudsman, then nakikita natin na politically talagang ahead si Secretary Boying. But there are things going against him aside from the fact na politiko siya. Naalala nyo, nag-file ng kaso or ni-refer ni Senator Amy Marcos yung mga kaso pertaining dun sa pagkuha kay PRD at illegal na pag-transport sa kanya sa Hague. So, naalala niyo yun? Kasama po si Secretary Boying Remulla dyan. Kasama siya doon sa isang kinasuhan bunga ng pinadalang rekomendasyon ng Senate Committee on Foreign Relations. So, tapos gusto niya maging ombudsman, meron siyang kinahaharap na asunto diyan sa ipinail nitong si Senator Amy Marcos. Parang ang labo nga. No, meron kang kinaharap na asunto diyan, tapos bigla ikaw magiging bagong ombudsman. Parang mali nga naman huli. Yung mga included doon sa reklamo, General Torre, and I understand Secretary the other Remulla, and other officials, including the Secretary of Justice, and particularly the Secretary of Justice, as well as one ambassador, may existent case sila sa ombudsman. What does this mean? Kapag kasi ikaw ay i-appoint to a position that is akin to a judicial position, like the ombudsman, mga ganyan, or justice of the Court of Appeals or justice of the Supreme Court or even judge, kailangan may clearance ka from the office of the ombudsman. So, sa ngayon may kaso si Sec Boying. Ito yung nakakakaba. Ano kaya ang mangyayari kapag hindi siya maklear? Garapalan ho no? Sabi ni
Michelle, tagal na po ng usad case about dyan. What do you mean? Yung kaso sa ombudsman, actually ang bilis. Nagagalit nga yung mga kongresista kasi ang bilis nila gumalaw. From the moment na pumasok yun, yung complaint, nagpasagot na kaagad si Ombudsman Martires doon sa mga respondents o yung mga taong nirereklamo. Ayun. Kaya ayaw ho ng prosecution panel kasi nga naman nandiyan na meron silang inaharap sa impeachment court, meron silang sasagutin na nahati attention nila, kaya pinipressure ho nila. Kumbaga, sinisiraan ho nila ang ombudsman. Bakit nyo naman binibilisan? Para namang ang dating parang bias kayo sa amin, parang pro-Sara kayo eh. Ang tokwayang si Martires, hindi magpo-pro-Sara yan, hindi magpo-pro Duterte yan. Kung ano lang ang tama, yun lang gagawin. Hindi ho niya isusugal yung kanyang napakagandang kredibilidad. Ha? Hindi ho niya ibebenta yan. Hindi nga ho siya humalik sa mga tumbong ng mga walang iya dyan sa House of Representatives para dagdagan ng budget nila. Tapos dito pa kay BP Sara na wala namang pera. Hindi malabo hong mangyari yan. Hindi ho para sa akin base sa pagsubaybay natin dito kay Ombudsman Martires, hindi ho siya bayaran o hindi ho siya basta-basta maaareglo nga. Okay? So bago tayo magpatuloy, huwag po natin kakalimutan like, share, follow, and subscribe. Like, share, follow. Kayo mag-follow kayo dyan kay Atty. Trixie Cruz Angeles. Yan talagang isa sa mga idol ko yan. Malupit yung abogado eh. Pagka-abogado talagang mahusay yung sumalansin. So tayo magpatuloy, like, share, follow, and subscribe. Para dito sa mga nasa TikTok, huwag po kakalimutan, mayroon po tayong mga gift goals. Usually, kapag na-comply yung gift goals, either nag-i-extend tayo just for TikTok or magkakaraoke nights, depending kung ano yung gusto ng mga maiiwan at that time. Okay? So, babalikan natin. So, hindi ko, who are the current members of the JBC, baka mga tao daw ni Araneta Marcos ang ibang members. Well, the Supreme Court, the chairman is the Supreme Court Chief Justice, who is Alex Esmundo, Chief Justice Alex Esmundo. So yun po, hindi po tao nila yun. Alam mo, BPDA, kung inagahan mo lang yung pagdating mo, kaka-explain ko lang po. Yung sinabi niyo, yung pong sinampanihan yan ng balita sa daming question mark, galit na galit, angry yung tanong. So, sir, i-assume ko muna na sir kasi hindi ko nakikita yung gender nyo. Kaka-explain ko lang. Di ba right away, ang ombudsman ay nagpadala ng notice doon sa mga respondents para sumagot doon sa reklamo. At matapos niyan ay gagawan ng resolution, which means that there is a possibility pa nga na ito ay ma-file sa Sandigan Bayan. Ayun. So, tanong lang, ba't po kayo galit? Huwag kayo. Gusto kong malaman kasi parang sinasabi ninyo hindi gumagalaw si Ombudsman. Samantalang nagreklamo pa nga si Secretary Boying na bakit daw sila pina-explain. Correct. So, sana maliwanagan ako. Sana hindi Tignan natin kung sino ang current members. Wala akong nakalagay. Grabe naman ang website nila. Wala talagang nakalagay. Brief overview, history, public justices. Wala. Hindi yata nakikita. The Secretary of Justice is a member. So, isa pa pala yun, di ba? Currently, he is a member of the Judicial and Bar Council.
Sabi ni Fred, hindi kaya dapat po amyendahan na yung batas sa pag-appoint ng DOJ secretary, dapat abogado at isama sa national elections. Ay, hindi po. Hindi talaga pwede yan. Kasi that's the official family. These are the alter egos of the president. The Constitution really states na presidential appointments yung mga yan. Kasi these are the people na tinatalaga ng Pangulo to do particular tasking. It is the President's sole prerogative talaga na mag-appoint ng kanyang gabinete. Cabinet po yan. So, please, ang napansin ko, some people still get confused and they think that the DOJ is part of the court. It's not part of the court, ha? Ang court, yung judiciary, yan yung mga judges and justices. Pero pagka DOJ, that is part of the executive, sila po ang mga prosecutors. With the exception of the Sandigan Bayan side. So doon sa Ombudsman Sandigan Bayan side, ito ay solely for government officials within a certain salary grade. At prosecutors doon sa Sandigan Bayan is comes from the ombudsman. So yung ombudsman, similar yung trabaho to that of the DOJ. But meron silang prosecutorial functions. Pero hindi po talaga pwedeng maging nationally elected ang mga position na ito because under the presidential system, these people are tasked to do what the president needs to do for specific departments. So, Department of Justice, Department of Agriculture, and so on. Sabi ni Resisti, obvious bakit gusto ni Remulla ang sa ombudsman, sigurado tambakan nila ng kaso ang mga Duterte. Yes po. Dumadaan ba sa CA ang appointment ng ombudsman? Ay, not sure. I don't think so. Check natin, ha? No. Hindi talaga dumadaan. Sabi ni Jonathan, dapat at least former justice or judge ang ombudsman post. Well, maraming dapat, pero that falls within the discretion nga of the president. Sintu-sintu pa naman presidente natin. Sabi ni PKs, maybe hindi siya aware sa mga tinatype ni DPDA, kaya maraming question mark. Posible, pwede rin naman. Baka naman nakalabit lang niya. Hindi ko naman siya binan. Hi, Ma'am Marie. Sabi ni Ray, pag si Remulla ang nasa OMB, delikado ang bayan natin. We need strong evidence sa mga cases and pressure when not if he becomes OMB. God intervenes in many ways. So, ang dapat binabantayan ay yung kaso nga nila, yung existing case nila with the ombudsman. Makabiglang magically mawala, diba? Ian says the ombudsman and his deputies shall be appointed by the president from a list. Kakakwento ko lang, at least 6 nominees daw from the Judicial and Bar Council. Sabi ni Kamarang Magnanakaw, na-miss ko ang live mo, medyo busy sa buhay-buhay. Pa-shoutout po sa SOJ natin na kulang ng brain cells. Hindi naman yata. Okay, correction daw, sabi ni Ian, from at least 6 nominees. Ang problema, parang kukunti ang nag-a-apply. Walang may gusto. Sabi ni Sharon, how can Remulla be considered? Conflict of interest na naman.
Exactly. In fact, currently, he is a member of the Judicial and Bar Council. Sabi ni Ryan, okay na yan, so Jesus becomes impeachable. Nick, ano sa tingin mo, mas madali ang impeachment kaysa yung ipatanggal lang with public pressure on the president? So, para dun sa mga bago dito sa ating live, sa mga you'll have to understand, we're more, we're more proactive. Hindi kami yung type na, it's never gonna happen, we're never gonna make it. Di kami nagninega dito as long as may hope. What is the point ba in being nega? What is the point in saying, wala na yan, siya na yun, siya na yung parang ganon. I don't know. Hindi naman Parang it messes with the energy, I guess. Correct. Kaya tayo hindi tayo sinasabi natin na mataas ang tsansa pero di tayo nawawala ng pag-asa. Na doon sa sandali napipili na itong si Bangag ng ombudsman kahit papaano nasa tamang katinoan siya kung sino man pipilian niya. At wag sana yan si Boying Remulla. Sabi ni Glory Lee, magandang gabi, watching from Macau. Hi po, in China. Naku, mamasabihan kang pro-China ka din. Naku. Sabi ni Ian, kapag si Boying talaga umakyat ng ombudsman, amen na lang. Totoo yan. So, ngayon, yung current theory na na iniisip ng mga tao, kaya gusto ni Sec Boying na siya ang magiging ombudsman because he has been very, very obedient to Malacanang and the triumvirate, kumbaga, in Malacanang. So, very obedient, and so it won't be a surprise kung gagamitin yung ombudsman to investigate and file cases against the remaining Dutertes who are here. The Vice President, the Vice Mayor of Davao City, Congressman Pulong, Congressman, yung anak ni Kong Pulong, di ba, is also a congressman, and may isang konsehal. So, baka lahat sila, di ba, 100% makakasuhan. Sabi ni Jepoy, ako very... Wag ka naging ombudsman si Boying, yung sinabi ni VP Sara, sabihin natin ulit, God save the Philippines. True. Sabi ni Kamarang Magnanakaw, pwede po ba kami mag-nominate ng ombudsman? Kasi kung pwede i-nominate. Hindi. Ina-applyan po yan. Kailangan mag-file ng application. And kapag nag-file ng application, dapat nakakabit na din doon yung clearance from the Office of the Ombudsman in time for the interviews ng mga that will be conducted by the JBC, which I understand is either late July or early August. Ayan, sabi ni Razel's dad, 3 sa anak ni SOJR Governor, Congressman, and Vice Mayor. Red flag na yan para i-consider siya for OMB. Sino dyan yung nakasuhan? Ay, sabi ni Eric, sana mag-apply ka for ombudsman. Mas maganda kasi kung galing sa judiciary. Correct. Sa totoo lang. Tama naman yung yun, mas maganda talaga pag dating judge o dating justice. Kaya nga ideal si Ombudsman Martires, di ba? That's what we were saying, Sir Ronel. You need to have clearance from the Office of the Ombudsman that you have no pending case in order for you to be interviewed by the Judicial and Bar Council after
nakilatis na yung application. So, yun po yung, kaya nga yun ang dapat binabantayan natin. Kasi baka magically mag-disappear yan, di ba? Yung kunwari, magre-retire si OMB, saka biglang mag-disappear yung kanyang kaso kasi wala nang taga-bantay. Yung. Sabi ni John, oops, kaya lang di ko dapat nilalagay kasi, si Bill Wanson, di ba siya mag-qualify? Posible naman. Posible siya, oo. As long as she has no pending cases. Kasi otherwise, okay siya, naging COMELEC commissioner, naging COA commissioner. So, okay ang credentials ni Ma'am Bing. Sana nga mag-apply siya, Hi, Byron. Magkano po ba yung libro? Hindi ko alam sa second edition. Oh. Gusto rin pala nitong si Sir Banat Bayo. Tayo rin gusto natin mabasa ito. No? Walang biro ha. Hindi dahil sa mga issue. Hindi dahil sa mga kung ano pa mang gusto natin makita yung salamat PRRT. Sana dito kay Ma'am kay Ma'am pangalan nito. Kay Ma'am Crescent, baka naman. At saka depende kung hardbound at saka softbound. Sinerch kay Ma'am Crescent. But you can contact Kifi Chu. Ayan, no? Yan. On Facebook Kifi to Chu. find out. Magkano yan, Ma'am Kipi? Bili ako isa. Bili. Si Uy, kamustahin niyo si Boss Byron nandito sa sa comment section. Kaway-kaway naman dyan. Say hi to Byron. Yes, of course. Ryan is asking, does Jesus have to relinquish his post as SOJ? He will be interviewed by his peers in the JBC. Paano yun? Ayun na nga eh. Actually, ang sinabi yata niya is that he is gunning for the position of OMB and he has designated an OIC, one of the undersecretaries. So parang napaka-confident niya na he might get it, di ba? Bakit ka magtatalaga ng OIC? On leave ka ba? So I think it is possible. Pero kasi, yun na nga, miyembro siya ng JBC, paano siya i-interviewin? Hi daw, Sir Byron, sabi ng mga TikTokers, particularly si Ma'am Nona. Sabi ni Eri, grabe si Boying, nasa DOJ na nga siya. Nasa DILG pa, may kapatid niya yung nasa DILG pa. Walang hinakot na nila na karma na nga, hindi pa rin natuto from Nagoya, Japan. Sabi ni Libay, hindi Sa mga tao na yan, wala akong karma-karma sa mga yan. No? Ayun na nga, dito na unang tatapusin ng ating reaction video. Sana hindi siyang si Boying Remulla pumalit dito kay Ombudsman Samuel Matres. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Sa katunayan ho yan, medyo sinisipon ho tayo ngayong mga panahon na to, kaya dumalang ho yung upload natin. No? Sinisipon ho tayo, pero sa tingin natin bukas okay na ho tayo. Kaya hindi ho tayo masyadong makabira na madiin ngayon eh. Tipong chill lang yung bira natin, ika nga. Maraming salamat po mga kababayan. Malinad ng Pilipinas.